Hindi magpapatinag si dating Caloocan City Congressman Edgar Erice. Sa kabila ng pagkatig ng COMELEC 2nd Division sa disqualification petition laban sa kanyang muling pagtakbo bilang representative ng ikalawang distrito ng Caloocan. Ayon kay Erice, maghahain siya ng motion for reconsideration sa COMELEC en banc para ipaglaban ang kanyang kandidatura. We will file a motion for reconsideration sa en banc. Kahit 10 beses nila akong disqualify, hindi po ako titigil. Batay sa resolusyon ng COMELEC 2nd Division, kinatigan nila ang petisyong ipadiskwalipika si Erice dahil sa paglabag nito sa Local Government Code at Omnibus Election Code. Partikular na tinukoy ng komisyon ang umano'y tahasang pagpapakalat nito ng peking impormasyon at nakakaalarmang mga ulat para guluhin ang proseso ng eleksyon. Buwelta naman ni Erice, simple lang naman para sa akin, wala pa namang eleksyon, ano yung dinidisrupt ko? I am not disrupting the election. I am disrupting the corruption of billions of pesos due to the COMELEC Miro deal. kasunod ng naging pasya ng 2nd Division, nagpahayag na rin ng pag-inhibit o pagdistansya si COMELEC Chairman George Garcia mula sa pangangasiwa sa mga issue at kasong kinasasangkutan ni Erice. Bunsod pa rin ito ng patuloy na pagkwestiyon ng dating mambabatas sa kontrata ng COMELEC at ng bagong poll service provider na Miro Systems. Giit ni Garcia, maliban sa mga nakitang paglabag, hindi rin umano sinagot ni Erice ang petisyon. Nanindigan pa itong wala siyang naging papel sa naging resolusyon ng 2nd Division. Kung bakit at kung sasabihin po niya na bakit hindi ako nag-inhibit, wala pa naman po sa en banc ang kaso, so ano naman pong partisipasyon ko sa division. So sana po wag namang isisi sa mga halimbawa sa akin, wala namang akong pakialam doon sa kasong yan, kung bakit nagkaganyan yung desisyon at bakit against sa kanya ang desisyon. Siguro magandang maitanong din niya sa sarili niya, bakit hindi siya sumagot. Sa gitna ng mga pangambang idinulog na ni Erice sa Korte Suprema, para kay Garcia hanggat walang temporary restraining order mula sa Korte, magpapatuloy ang kanilang paghahanda para sa halalan 2025. Para sa Agenda, Andrea Salve, Abante Radio.